Good afternoon everyone. Ayan, pag-usapan natin ang tungkol sa Anti-Money Laundering Council. Ayan, so ito kasi yung ginagamit ng Committee on Justice at iba pang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Ayan, meron daw na sinasabi ang Anti-Money Laundering Council na suspicious activity. Ayan, okay? So siguro ang maipapayo ko lang sa Anti-Money Laundering Council ay i-define kung ano nga ba yung pakahulugan nila doon sa suspicious activity. Okay? So by the way, para sa kaalaman ng lahat, ay kaka-appoint lamang po ng direktor ng Anti-Money Laundering Council. Okay? Ibig sabihin, bago po yung direktor ng Anti-Money Laundering Council. Okay? Kasi kung inyong matatandaan, nang humarap po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Quadcom, no? Kung saan ay nandoon din po si Antonio Trillanes, okay? At meron pong ipinresentang records, no, si Antonio Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, at sa mga Duterte. So yung record po na yon ay sinasabi po ng Anti-Money Laundering Council na hindi kami ang nagbigay ng data na hawak ni Antonio Trillanes. Balikan po ninyo yung nangyari sa Quadcom. Okay? Sinasabi po ng Anti-Money Laundering Council yung data na hawak ni Antonio Trillanes at ipinakita sa Quadcom ay pinabubulaanan nila, hindi sa kanila nang galing. Okay? Hindi sa kanila galing. So yun po, malinaw yon. Pero bakit tila ngayong taon 2026 ay sinabi ng direktor na meron ngang suspicious activity, no? Sinasabi ng Anti-Money Laundering Council ay mayroong suspicious activity sa account ni BP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Okay. So wala na pong ano dyan, wala na pong question dyan dahil appointee po ni PBBM ang bagong Anti-Money Laundering Council Director. Kayo na po yung bahalang mag-research. Okay. So ano nga po ang sinusukat o nire-record o pinag-aaralan ng Anti-Money Laundering Council? Suspicious activity. Okay, ganito po yan. Kung mayroon akong 1 million at idiniposit ko ito sa aking bangko, ibig sabihin mare-record sa Anti-Money Laundering Council o sa bangko na meron akong 1 milyong transaction. After few months, itong 1 million na ito ay winidraw ko dahil kailangan kong magtayo ng negosyo. Okay? So, magkano na po yung pera ko sa bangko ngayon? 0. Okay? 0 na po yung pera ko sa bangko. Bakit? Dahil nag-deposit ako ng 1 million, winidraw ko yung 1 million, therefore, wala na akong pera sa bangko. Sa Anti-Money Laundering Council, gaya po ng aking nabanggit, yung transaction ang kanilang sinusukat, yung movement ng pera. Sa makatuwid, yung inflows, yung pagpasok ng pera, plus the outflow, yung paglabas ng pera, yun po ang minimeasure ng Anti-Money Laundering Council. Sa makatuwid, nagpasok ako ng 1 million, nag-withdraw ako ng 1 million, meron ako ngayong total na 2 million sa aking records. At yun po ang sinusukat ng Anti-Money Laundering Council. Yung number of transaction, the amount of transactions. So, ibig sabihin, yung combination ng inflows at outflows yung mini-measure. Pero sa totoo lang, wala na akong pera dahil winidraw ko na.
So, yung sinasabi nila na pera ni VP Sara Duterte at ni Atty. Manscarpio na kanyang asawa, that's the combination ng inflows plus outflows. Masasabi ba natin na merong suspicious activity? So, hindi po, no? Hindi po masasabing suspicious activity ito. Sapagkat kailangan po nilang patunayan na yung pumapasok ba at lumalabas sa bangko ay iba-iba ba? 'Di ba? Iba-iba ba? So, yun po ang mini-measure ng Anti-Money Laundering Council. So, wag po tayong magpakatanga. No? Wag po kayong bobo dahil lang sa sinusuportahan ninyo yung mga dilawan, dahil lang sa sinusuportahan ninyo yung mga pinklawan na yan, paniniwalaan ninyo yung mga naririnig at nauunawaan ninyo na gustong iparating sa inyo ng mga dilawan, ng mga kongresista, lalong-lalo na yung Justice Committee ng House of Representatives. Siyempre, meron silang motibo kasi. Kaya, gumagawa sila ng mga paraan para lituhin yung mga Pilipino. So, hindi nila ipinaliliwanag talaga ano nga ba yung inflows, ano nga ba yung outflows, at ano nga ba yung mini-measure o sinusukat o nire-record ng Anti-Money Laundering Council. Hindi nila yan ine-explain. Dahil ang gusto nilang i-highlights ay mayroong 6 billion na transaction sa bangko ng mag-asawang Duterte Carpio. Yun yung gusto nilang i-highlights. But they did not elaborate, reiterate, or explain kung ano nga ba yung inflows and outflows pagdating po sa Anti-Money Laundering Council. Okay. So, eto na. Pinabubuksan, pinabubulat-lat ng Committee on Justice yung bank account ni VP Sara. Malaki po itong problema. Sapagkat base doon sa Bank Secrecy Law, hindi ito maaaring buksan kailanman ng kahit kanino, kahit sino, nang walang pahintulot ang may-ari ng bangko o bank account. So, ibig sabihin, kapag wala pong pahintulot mula kay VP Sara at Atty. Manscarpio na buksan, tingnan, suriin ang mga bank account nila, wala silang consent, ay malaking problema ito. Bakit? Dahil mawawalan ng tiwala ang maraming depositor ng mga bangko. Mawawalan ng tiwala ang mga depositors ng mga bangko. Baka lahat ng mga Pilipinong mayroong bank account o pera sa bangko, baka i-withdraw nila at magko-collapse ang banking industry dahil hindi na secure. So, yun lang po. Sana ay naintindihan ninyo ang ibig sabihin ng Anti-Money Laundering Council at kung ano yung kanyang yung epekto kung bubulat-latin ang isang bank account ng kahit sino, regardless of politician or government employee, private man yan o businessman, entrepreneur. Hindi po maaaring buksan, suriin, pag-aralan o tingnan ang mga bank accounts. So, yun lang, and good afternoon.